Mula noon maraming nagsasabi na mga ewan ko, mga Pilipinong talagang galit sa Amerika na which is kaalyado natin na bakit daw tayo lagi nakasandal sa ating kaalyadong bansa lalong-lalo na po sa Amerika. Gayong ngayon po tayo ay nagpapalakas ng ating sandatahan lakas dahil meron po tayong kalaban o meron tayong threat galing po sa bansang China. Pero ito na po, no, mukhang narinig po kayo ng ating gobyerno. Dahil ang title po ngayon ng ating gagawa ng reaction video ay pagpapalago ng gawang Pinoy na armas at iba pang gamit pang militar isusulong ng gobyerno. Ito na po, no, wala na po kayong iba pang dahilan para magsabi pa na nakasandal na lang tayo sa iba't ibang kaalyado nating bansa dahil gagawa na po ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at tayo na po mismo ang gagawa ng ating sariling armas para po matugunan ang ating kakulangan sa ating sandatahan lakas. Panoorin na po natin to para malaman po natin ang konteksto. Let's do this. Ng gobyerno ang kakayahan ng bansa na gumawa ng sarili nating armas at iba pang mga gamit pang militar. Kasama po rito ang paglikha ng sarili nating mga drone at maging barko na pwedeng magpatrolya sa West Philippine Sea. Yes. Saksi si Chino Gaston. Nice. Mga drone na kayang maghulog ng mga bomba o magsagawa ng aerial reconnaissance. Barko na kayang magpatrolya sa West Philippine Sea. Yun. Mga assault rifle, sniper rifle at body armor na gawang Pinoy. Ilan lang ang mga ito sa mga sandata at teknolohiya ng local defense industries na balak palaguin ng gobyerno alinsunod sa Self-Reliant Defense Posture Program o SRDP. Self-reliant, no? Ayan na po, no? Tayo na po, sarili na po natin. Tayo na ang gagawa, ang Pinoy na, ang Pilipinas na ang gagawa ng lahat ng nabanggit pong yan. No? Kaya nga po, yung vision ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po dito po sa Subic, no? Kasi po, talagang natenga rito yung mga space, no? O yung mga lugar na talagang inalisan ng Amerika noon, natenga. Hindi din kagamit, malaking lugar. Kaya nga po, di ba, sabi niya po noon na magkakaroon po tayo ng paggawaan ng ammunition. No, sarili nating ammunition, hindi na po tayo mag-aangkat sa ibang bansa. At ito na po, no, nadagdag po ito sa vision ng ating Pangulong Bongbong Marcos o ng ating gobyerno na tayo na po ang gagawa ng lahat pong ng nabanggit na yon, no, ng drones, ng armas at kung ano-ano pa. No, kaya malaking bagay po to sa ating bansa. Unang-una, maglilikha po to ng napakaraming trabaho sa ating mga Pilipino. Di ba po? Napakalaking bagay po niyan. No, malamang yung iba po, yung mga negative, no, sasabihin na naman nila, hindi na tayo dapat kailangan pang gumawa niyan dahil pag nalaman ng kalaban nating China yan, lalo tayong paghihirapan, lalo tayong ibubuli. Hindi po ganun ang vision dapat. Kung tayo ay Pilipino, kung ikaw ay Pilipino, dapat sinusuportahan mo itong bagay na to dahil hindi po dapat tayo magsawalang bahala, no? Hindi po tayo dapat na magkuya-kuy lang dahil dapat talaga ngayon na gawin na po natin yan dahil talagang may banta tayo laban sa China. Isipin nyo yan, hindi tayo tinitigilan na pag-water cannon, binabangga-bangga tayo dyan sa West Philippine Sea dahil alam nila na mahina tayo. Diba po? Kaya kailangan na po natin magpalakas. Ito na po, oh, ginagawa na ng paraan ng ating gobyerno na tayo ay magpalakas. Self-reliance sa atin mismo. Tayo ang gagawa. Hindi tayo mag-aangkat sa ating mga kaalyadong bansa. Napakaganda po nito dahil magdilikha nga po ito ng maraming trabaho sa ating mga Pilipino. Sa ngayon kasi, halos lahat ng barko, eroplano, armas at iba pang gamit ng militar binibili pa sa ibang bansa. Yung capabilities na continuously na-acquire natin na 100% foreign owned. Eventually, we will have our own capabilities na partnered with local industries. Saka ito po yan, no? Ito po yung pumasok rin sa isip ko. Malay nyo, talagang pag tumatak po ang gawang Pinoy, no? Maaring yung ibang bansa na po ang mag-aangkat sa atin. Lalago po ang ating ekonomiya at magiging proud po tayo na yung mga gagamitin nila ng mga taga-ibang bansa ay made in Philippines. Alam niyo naman po ang gawang Pilipino napakatibay din. Isipin niyo yan, no? World class. No? Kaya malaking bagay po to kapag ito po ay natupad at nangyari. Malaking bagay po to sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating ekonomiya. At syempre, self-reliant, no? Wala na po tayong gagawin pa na mag-aangkat tulad po na sinabi, no? Nanggaling po sa ibang bansa lahat po ng ating technology. Di ba po? Kapag po ito ay natuloy at talaga pong pulido ang pagkakagawa natin, maaari ang ibang bansa na talaga mag-angkat mismo sa Pilipinas, no?
lalago ang ating ekonomiya, maaring mabawasan na rin ang OFW dahil sa sariling bansa na po tayo, no, magkakaroon po ng trabaho. Magdilikha po yan napakaraming trabaho. Isipin nyo yun, makakasama na ng mga dating OFW natin, mga kababayan na kanilang pamilya sa mismong bansa po natin. Malaking bagay po to sa bansang Pilipinas, kaya suportahan po natin. Yun naman yung intention natin, ma-trigger yung industries natin to the SRDP law. So, yung ating dependence and reliance sa mga foreign suppliers in the future, hopefully, is mababago na to the SRDP law. Tama. Isa sa mga sinusulong ng Philippine Air Force ang pag-manufacture ng sariling attack at surveillance drones na naging epektibong panalag sa kalaban sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Yun po yung sinasabi ko po, no, lalo po sa mga nakarang reaction video natin. Kasi po ngayon, ang digmaan po ay hindi na po man-to-man. Meron pa rin man-to-man pero onti na lang, no? Yung sugudan, tao sa tao, hindi na po ganoon. Karamihan po ngayon ang ginagamit sa digmaan ay drones, no? Yung drones na nagbabagsak po ng mga bomba na yan na sinasabi, di ba? Totoo po yan. Kaya kailangan po natin maghabol sa technology. Talaga pong sobrang left behind po ang Pilipinas. Kailangan po talaga tong masimulan na sa ating bansa para naman po talaga meron na tayong ipagmamalaki na gawang atin, no? Maganda po itong ginagawa ng ating gobyerno dahil talagang lalago din yung intelligence, no? Yung pagkukumpuni ng mga Pilipino o ng ating mga gagawa po ng mga armas po na to. Dahil po yung kalinangan ng pag-uutak ay madadagdagan. Lalong tatalino po ang Pilipino dahil po sa pagkukumpuni ng mga bagay na to o ng mga armas na to sa ating mismong bansa na hindi na tayo mag-aangkat sa ating mga kaalado bansa o bibili pa tayo sa ibang bansa. Hindi na po. Tayo na po mismo ang gagawa sa sarili nating bansa. At talaga pong maglilikha po yan ng maraming hanap buhay o trabaho. Kasama sa SRDP program ang paglikha ng sariling spare parts ng mga gamit na kaya na ngayon gamit ang 3D metal printing technology. Tama. Bukod sa gamit pandigma, pinaglalaanan din ng panahon ang research sa food technology gaya ng mga ready-to-eat combat meals na swak sa panlasang Pinoy. Sipin nyo, no? Sa tingin ko, no, wala pong presidente in this era na nakaisip po niyan. Di ba po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga ay trabaho ng trabaho. Di ba, hindi niya po ganong pinapansin yung mga alingas-ngas ng kalabang, alam nyo na, no? Ito pong ating Pangulo ay working president. Isipin nyo, ang dami niyang gustong mangyari sa ating bansa. Ito puro automation, ayan, gagawa na tayong sariling ating mga ammunition, mga armas, dahil meron nga tayong threat laban sa China. At ayan po yung mga MRE, yung being ready to eat, no? Alam niyo naman po, kailangan po yan ating mga kasundaluhan. Yan na rin po, ginagawa na rin po, nire-research na rin po ang ating gobyerno. Saan ka pa? Diba? Isipin nyo yan. Ang ating presidente ay talaga pong nagtatrabaho para sa atin, para po sa kapakanan ng Pilipinas at ng hindi kung sino man. Isipin nyo, no? Napakahusay ni Pangulong Bongbong Marcos. Technology gaya ng mga ready-to-eat combat meals na swak sa panlasang Pinoy. Gaya ng tapa, adobo, binagoongan, Spanish sardines at kanin na kayang tumagal ng 1 taon na hindi nasisira. Humuhugot ng gabay at kaalaman ng Defense Department mula sa ibang bansa gaya ng Turkey, India at South Korea na binuhusan ng investment ang local defense companies at ngayon ay nag-e-export na ng mga armas sa iba't ibang bansa sa mundo. Diba, isipin nyo, no, malay nyo balang araw, diba mag-e-export na rin tayo ng ating mga gawang Pilipino na mga armas na yan, na mga MRE na yan at marami pang iba. Yung mga ammunition. Diba? Ano po yan vision po yan ng ating Pangulo at sana talaga matupad dyan. Dahil nga po, totoo yun, no, malaking tulong sa ating ekonomiya yan kung tutuusin kapag nangyari lahat ng mga yan. Kung pwede nga lang po talaga na mag-extend ang ating Pangulong Bongbong Marcos, siguro napakarami na magagawa pa niya para makatulong sa ating bansa. Pero wala po tayong magagawa, talagang hanggang ganun lang yung termino, 6 years. Sipin niyo yung presidente, no? Talaga pong, pag nagawa po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tatatak po yan, legacy po talaga yan, no? Talaga pong ang ating Pangulo ay napakahusay. Kaya suportahan po natin ang vision po na to. At ito nga po sinisimulan na, nire-research na nila. Unti-unti ginagawa na po nila. Alam niyo naman po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, kapag sinabi niya, unti-unti ay gagawin niya yan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, no, kulang talaga yung 6 years para kay Pangulong Bongbong Marcos.
Kaya suportahan po natin to dahil ito po ay maganda at malaking tulong po sa ating bansang Pilipinas. At ngayon ay nag-e-export na ng mga armas sa iba't ibang bansa sa mundo. Para sa GMA Integrated... Ayun lang po, no? Sana nagustuhan ating reaction video. Anong comment mo o anong komento mo dito sa ating napanood na video? Malaking tulong ba to sa ating bansa? Comment mo kung anong gusto mong i-comment sa baba, yung sa loobin mo, para malaman natin kung anong pulso ng bansang Pilipinas o ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat ka. God bless and peace out.